Dalawang individual na paulat na nasawi sa Bagyong Uwan ayon sa Office of Civil Defense. Ilang lalawigan sa hilagang bahagi ng Luzon na dinaanan ng Bagyong Uwan nagsimula na ng kani-kanilang clearing operations. Bagyong Uwan patuloy na humihina habang palabas ng West Philippine Sea. At UNTV News and Rescue patuloy na nagbabantay sa sitwasyon kaugnay ng Bagyong Uwan. Rescuers na nanatiling nakadeploy sa iba't ibang rehiyon. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, November 10, 2025. Tayo po ay sabayag na papakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Dalawa na ang napaulat na nasawi sa Bagyong Uwan base sa datos ng Office of Civil Defense. Ayon kay OCD Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, subject for verification pa ang mga ito. Sa casualty po natin, meron pong reported sa atin, pero subject again for validation pa ito, dalawang fatality. One is from Viga, Catanduanes due to drowning, and another one from Catbalogan City, Samar, nahulugan ito ng collapse structure, no? Tapos meron po tayong dalawang injured. Samantala, umabot naman sa 1.4 milyong na individual ang inilikas dahil sa bagyo. Sa ngayon, ayon kay ASEC Bernardo, nagsisimula na ang clearing operation sa mga lugar na dinaanan ni Uwan. Hindi pa madaanan ng anumang uri ng sasakyan ang Tatena Bridge sa bayan ng Piat, Cagayan. Kasalukuyan pa ring mataas ang tubig sa Chico River na umabot na sa mismong tulay. Mula sa Tuguegarao City, Cagayan, may report si Nimrod Toriano live. Nimrod, kumusta dyan sa iyong lugar? Aga pabugso-bugsong ambong ang mayat-mayat nararamdaman dito sa Cagayan, partikular dito sa Tuguegarao City. Hindi na madaanan ng anumang uri ng sasakyan ang Tatena Bridge sa bayan ng Piat, Cagayan dahil sa pag-apaw ng tubig mula sa Chico River. Makikita sa video na kuha ng Piat Police Station ang mabilis at malakas na pagragasa ng tubig na galing sa ilog na umapaw na hanggang sa tulay. Ang mabilis na pagtaas ng tubig sa ilog ang siya ring dahilan ng malaking baha sa bahagi ng Ninoy Aquino Bridge sa bayan ng Tuao, Cagayan. Samantala, nagsagawa na ng clearing operation ang Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team Amulung Station sa kani-kanilang nasasakupang mga lugar sa iniwang pinsala ng Super Typhoon Uwan. Nasa 4,917 na pamilya naman ang nailikas na sa buong lalawigan ng Cagayan at kasalukuyang nasa mga evacuation centers. Sa ngayon ay inaantabayanan ng mga otoridad ang level ng tubig dito sa buong kahabaan ng Cagayan River na sa kasalukuyan ay nasa critical level na at patuloy pa rin sa pagtaas. Samantala, sa ngayon ay nananatiling walang kuryente ang malaking bahagi ng lalawigan kabilang ang mga barangay sa Apari, Ballesteros, Abulug, Pamplona, Sanchez Mira, Claveria, Santa Praxedes, Piat at Gataran. At kita nga sa aking likuran ay lubog na ang talipapa ng barangay na ito sa Sentro 10 Tuguegarao City at aabot na ito sa Lagpas Tao ang lalim. Kasama rin naman ang UNTV News and Rescue Team Cagayan sa pagtulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pabubuhat sa kanilang mga gamit. Yan muna ang latest mula rito sa Tuguegarao. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nimrod Toriano. Maagang sinimula ng First Catanduanes Electric Cooperative ang malawakang power restoration sa lalawigan.
Patuloy rin ang ginagawang rapid damage assessment and needs analysis sa buong probinsya. Para sa detalye ng balita, may report si Dan Hersalia live. Dan, may partikular na lugar bang prioridad o dapat unahin ng Fiselco sa gagawin nilang power restoration at saan ito? Yes, Ella. Priority ng Fiselco ang bayan ng Virac na mapailawan ngayong araw dahil ito yung tinatawag nila na nasa vital installation o yung kinaroroonan ng mga ospital at ng mga priority na kailangang mapailawan. Kabilang na dito yung provincial capital, Ella. Maagang nagsimula ang mga kawani ng First Catanduanes Electric Cooperative o Fiselco sa malawakang power restoration sa lalawigan matapos ang pananalasa ng Bagyong Uwan. Layunin nito na maibalik agad ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar habang isinasagawa rin ang damage assessment sa buong Catanduanes. Ilang poste at distribution line ang nasira matapos matumba at matadlisan ng mga sangang bumagsak dahil sa malakas na hangin at ulan. Ayon kay Fiselco General Manager Francis Yanan, hindi pa nila tiyak kung kailan tuluyang maibabalik ang kuryente sa buong lalawigan. Ngunit target nilang maibalik ito ngayong araw sa bayan ng Virac na siyang sentro ng Catanduanes. Base sa ulat ng Department of Energy, umabot sa halos 2.9 milyong consumers sa Luzon ang naputulan ng kuryente dahil sa Bagyong Uwan, kabilang na ang sakop ng Fiselco. Bilang tugon, nagpadala ng karagdagang technical teams mula sa iba't ibang electric cooperative sa Bicol Region sa ilalim ng Task Force Kapatid upang matulungan ang Fiselco sa rehabilitation works. Samantala, isinagawa rin ang temporary shutdown sa Codon Substation upang maisagawa ang pagkukumpuni sa mga napinsalang linya at maiwasan ang posibleng sparks o short circuit habang tumutulong ang mga line crews sa pagpapanumbalik ng supply ng kuryente. Tuloy naman ang pagmonitor ng Fiselco sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa sitwasyon habang pinag-iingat ang mga residente sa paggamit ng generator at electrical device sa panahong wala pang kuryente. Kailangan natin mailawan yung mga vital installation. Vital installation like itong mga hospitals, government offices, lalo na itong provincial capital, commercial districts, ang airport, restaurants, and other vital installation, tsaka yung mga exclusive, na mayroong mga exclusive transport. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa ng mga lineman na sa pagkukumpuni ng mga nasirang linya ng kuryente dito sa lalawigan ng Catanduanes. At yan muna ang latest mula dito sa Catanduanes. Balik sa iyo, Ella. So ang ibig sabihin nito, Dan, yung mga bumagsak na poste ng kuryente ay inaayos pa nila hanggang sa ngayon at ilang araw sila na nawalan ng kuryente? Yes, Ella, simula nung Sabado ng gabi. Nag-shutdown ang Fiselco alas 12 ng gabi ng Sabado at hanggang ngayon wala pa rin kuryente dito sa lalawigan. At ayon nga kay General Manager Francis Yanan, Engineer Francis Yanan ng Fiselco, hindi nila alam kung hanggang kailan ito dahil particular na sa northern part ng Catanduanes, kabilang dyan ang bayan ng Viga, Panganiban, Bagamanok at Pandan, which is yun ang tinatayang mas malaki ang naging damage. Kaya ayon sa Fiselco, hindi nila matansya kung kailan ito maibabalik na ano. Pero sa ngayon, tuloy-tuloy ang ginagawa ng kawani ng Fiselco para maibalik ang kuryente dito sa lalawigan. Alright, maraming salamat, Dan Hersalia. Nagdeklara ng isang taong state of national calamity si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng matinding pinsalang iniwan sa Visayas Region ng Bagyong Tino. Sa ilalim ng Proclamation No. 1077, lahat ng government agencies ay inaatasan na magsagawa
ng agarang rescue, relief at recovery operation sa mga apektadong lugar. Ayon sa talaan ng Office of Civil Defense, nasa 224 individuals ang nasawi sa Bagyong Tino. Karamihan sa mga ito ay mula sa Cebu. Habang umabot na sa 159 million pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura. Ipinag-utos din ng Malacanang ang paglalabas ng 760 million pesos cash assistance para sa mga local government na napinsala ng bagyo. Nagsilbing aral at babala na sa mga residente ng Quezon City ang sinapit ng mga taga Cebu sa Bagyong Tino. Kaya naman hindi na sila nagdalawang isip na lumikas ng malaman na posibleng makaranas ng matinding epekto ng Bagyong Uwan ang Metro Manila. Mula sa Quezon City, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, marami bang residente ng Quezon City ang inilikas o lumikas dahil sa Bagyong Uwan? Ella, mahigit 8,700 families, no? Katumbas yan ng more than 31,000 individuals ang kusa ng lumikas at inilikas dito sa Quezon City as of 8 a.m. dahil sa Bagyong Uwan. Bagaman ibinaba na nga yung tropical cyclone wind signal number sa buong Metro Manila, kabilang na ang lungsod ng Quezon, pami-pamilya pa rin yung nananatili sa mga evacuation center. Kabilang na dito sa Diosdado Macapagal Elementary School kung saan kulang 600 residente ang lumikas. Kabilang na sa kanila si Aling Salve na hindi na napigilang maging emosyonal. Kabilang siya sa mga lumikas dahil nakatira ang kanyang pamilya malapit sa ilog. Anya, nagsilbing aral sa kanila ang naranasan ng mga kababayan sa Cebu kamakailan dahil sa Bagyong Tino. Opo, lumikas po talaga kami dahil nervyos. Tapos yung parang hindi namin kaya. Nagkakawa din po sila, tao din sila eh. Lalo na kung kasama mangyari din. Yung mga bata. Ba't po kayo naiyak na eh? Siyempre naawa kami sa pamilyang nangyari din sa Cebu eh. Hindi namin kaya, parang nakakasakit din ng damdamin, ma'am. Sa ganun na nangyari. Paano kung sa amin din mangyari? Ang hirap. Ganito rin ang damdamin ng ilang evacuees sa multipurpose gymnasium sa Barangay Rojas City. 77 pamilya naman ang nananatili sa evacuation center. Kabilang na ang ilang senior citizens na sina Aling Emerita at Milagros. Ayaw namin mangyari katulad sa Cebu na nabigla. Please, kailangan habang nakapaghanda ka, maghanda ka na lang. Maglikas ka na kung habang may malikasan. Siyempre, natatakot ka lang kasi nakita mo yung mga sa Cebu, yung sa mga probinsya, yun, mag-ano sa'yo yung takot. Iisipin mo na, ay, ganun ang mangyayari. Bagay, hindi naman tayo nakakasiguro. Pero siyempre, di ba, ganun din. Yung kaba, pangamba meron po. Handa namang manatili sa evacuation center sa mga residente hanggang makatiyak na ligtas ng makabalik sa kani-kanilang tirahan. Samantala, dito sa Diosdado Macapagal Elementary School, kabilang mga alagang hayop sa mga inilikas. Sa pag-ikot naman natin sa Quezon City kaninang umaga, ilang beses bumuhos ang katamtaman hanggang malakas na pag-ulan. Ella, pasado alas 11:30 naman nang muling bumuhos ang malakas na ulan dito sa dako ng Barangay Tatalon sa Quezon City at ngayon nararamdaman pa rin natin yung malakas na bugso ng hangin. At nakikita nyo sa aking likuran, ito yung mga modular tents na tinutuluyan ng mga pamilya. Bukod dito sa covered court, dito sa Diosdado Elementary School, ay may mga modular tents din na nakalagay sa mga hallway ng mga classroom sa iba't ibang gusali dito sa paaralan. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz. Mahigit 10,000 individual sa Valenzuela na ang lumikas bilang paghahanda sa Bagyong Uwan. Patuloy namang nakaantabay ang Disaster Response Unit ng lokal na pamahalaan para sa mga patuloy na mangangailangan ng tulong sa lungsod.
Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez live. Ivan, ano yung disaster response ang available dyan sa Valenzuela? Aga, nag-iikot tayo ngayon sa Camanava area. Kanina nandun tayo sa may Valenzuela City, nandun tayo sa kanilang alert center, doon naka-standby lahat ng kanilang disaster response unit, katulad na lamang ng mga rescue boats, ng kanilang mga ambulansya, pati yung mga volunteers na tutulong upang iligtas kung sino man sa kanilang mga constituents sa Valenzuela ang nangangailangan ng tulong. Bago pa tuluyang maramdaman ang hagupit ni Bagyong Uwan dito sa Metro Manila, nagsagawa na ng safety measures ang Valenzuela, partikular na para sa mga nakatira sa high-risk areas o lugar na mababa at malapit sa ilog. Kasama sa mga isinasagawa ng lungsod ay ang pamimigay ng relief goods at disaster kits at libreng sakay para sa mga residenteng apektado ng pagbaha. Nagsagawa rin ng checking kasama ang mga Army Reservists at hanay ng Coast Guard, flood monitoring at pati pagtitingin sa kalagayan ng mga pumping stations. Kasama sa maagap na ginawa ng lungsod ang evacuation. Hanggang kaninang alas 9 ng umaga, umabot na ng 10,261 ang mga inilikas na mga individual, katumbas ito ng 2,775 na mga pamilya. Pinakamaraming evacuees sa Malinta Junior High School kung saan 994 na mga individual ang pansamantalang nanunuluyan. Kasama na rito si Nanay Zenaida na nakatira sa Dulong Tangke, Malinta, Valenzuela. Nagkusanaan niya silang lumikas nitong Sabado, lalo na at sanay na rin naman nila sa ganitong sitwasyon kapag bumabagyo. Naglikas kami kasi natakot kami sa hangin at saka sa baha eh. May dalawang apo pa akong maliliit. Kahoy lang po kasi yung bahay namin kaya naniguro na kami na lumikas. Pangalawa naman sa pinakamaraming evacuees ang Valenzuela National High School sa Marulas. Ayon kay Tatay Joseph, dahil nakatira sila sa mababang lugar at malapit sa Tulyahan River, hindi na bago sa kanila ang paglikas. Anya, maayos naman ang sitwasyon ng kanilang pamilya sa evacuation center. Ngunit sana anya ay madagdagan pa ang mga pinamimigay na pagkain. Pagkain lang siguro, yun ang pinakaano namin kasi di rin kami makapagluto rito. Bawal kasi magdala ng mga mga gamit din. Ayon naman sa mga social workers na nasa evacuation center, deploy na mobile kitchen sa mga evacuation centers na nagbibigay ng hot meals 3 beses sa isang araw para sa mga evacuees. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Valenzuela, inaasahan na mag-iikot din mamaya si Mayor Wes Gatchalian upang tiyakin yung kaligtasan at seguridad ng mga taga-Valenzuela. Samantala, nandito tayo ngayon sa Navotas City kung saan kasalukuyan namang nag-i-inspeksyon o nagsasagawa ng inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Nag-uwian na ang ilang residente sa Marikina City na nagsilikas kahapon bilang pag-iingat sa Bagyong Uwan. Patuloy naman ang real-time monitoring ng Marikina City Disaster Risk Reduction and Management Office sa sitwasyon sa lungsod. Mula sa Marikina City, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, may abiso na ba ang lokal na pamahalaan ng Marikina kung maaari nang umuwi ang mga pamilyang nasa evacuation centers? Ayon sa lokal na pamahalaan ng Marikina, maaari nang umuwi yung mga residenteng nauna nang lumikas kahapon sa mga evacuation center. Ito ay sa kadahilanang nananatili hanggang sa ngayon na normal yung level ng tubig sa Marikina River. Ngunit mahigpit na paalala ng Marikina LGU sa mga residente ng lungsod na huwag magpakampante at manatiling alerto pa rin, lalo na't hindi pa nakalalabas ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Uwan at patuloy pa rin nararamdaman dito sa lungsod ang malakas na pag-ulan at malakas na bugso ng hangin. Simula pa kahapon, November 9, ay lumikas ng ilang residente ng Marikina City sa iba't ibang evacuation centers na inihanda ng lokal na pamahalaan.
sa tala ng Marikina local government. Umabot sa higit 10,000 individual ang maagang pumunta sa mga evacuation center. Kahit paayon sa pamahalaang lungsod, hindi pa umakyat sa ilan sa mga ito ay nagsimula ng bumalik sa kanilang mga tahanan. Bandang kahapon, nagsimula ng magpuntahan sa mga evacuation centers natin yung mga kababayan natin, although wala pang pagbaha. Preemptive evacuation na sila. Umabot kami ng asayas mga 10,000 evacuees sa mga evacuation centers. Pero ngayon pag gising nila ng umaga, dahil medyo maayos naman yung panahon na, nagsisimula na rin magbalikan. Sa ngayon, nasa 8,000 plus na lang yung mga evacuees namin. Dagdag pa ni Dave David, hepe ng Marikina City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nakataas pa rin ang red alert status sa lungsod hanggang hindi pa tuluyang nakalalabas ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Uwan. Nananatili aniyang naka-standby o nakapreposisyon ang rescue assets gaya ng mga bangka sa mga estratehikong lugar sa Marikina City. Gayon din aniya ang iba pang ahensya ng lokal na pamahalaan ay nakaantabay rin o nakabantay sa anumang insidenteng maaaring mangyari sa mga susunod na oras. Ella, sa ngayon nandito kami sa covered court ng Nangka Elementary School, isa sa 19 na evacuation centers dito sa Marikina City na nakabukas, kung saan higit 200 pamilya o katumbas ng higit 100 individual ang narito ngayon. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Marikina City, patuloy nilang binabantayan itong mga residente na nasa evacuation centers at tiniyak nila na yung mga kaukulang kailangan ng mga residente sa evacuation centers ay kanilang natutugunan. Samantala, yung level ng tubig sa Marikina River ay nananatili pa rin nasa normal ngayon kahit patuloy yung nararanasang malakas na pag-ulan at bugso ng hangin dito sa lungsod. Kaya mahigpit na paalala ng Marikina LGU lalo na doon sa mga residenteng hindi lumikas o bumabalik na sa kanilang mga tahanan ay huwag pagpakampante at maging alerto pa rin sa anumang oras lalo't patuloy na nararamdaman yung epekto ng Bagyong Uwan dito sa Marikina City. Ayan muna update mula rito. Balik sa inyo, Ana. Maraming salamat, Jed Neresina. Patuloy na humihina ang Bagyong Uwan. Para sa latest na lagay ng panahon, alamin natin mula kay Ray Pelayo. Ray, nasaan na ngayon yung lokasyon ni Uwan at may epekto pa ba ito sa ating bansa? Yes, agad yung pinakamata itong si Typhoon Uwan, ito ay nasa typhoon category na ngayon dahil nga humina na. Pero yung kanyang pinakamata ay nandito na sa may West Philippine Sea, about 135 kilometers sa may west-northwest ng baknotan sa may lalawigan ng La Union. At ito ay tatahakin ng direksyon papunta dito sa may malapit sa boundary ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi. Pero hindi ibig sabihin ito ay wala ng epekto itong bagyong si Uwan sa ating bansa dahil kung makikita natin itong pabilog na kulay brown na ito ay yung portion na kung saan mayroon pa ring malalakas na mga hangin at sa ngayon umaabot pa ito sa may ilang bahagi ng Ilocos Sur, La Union and ilang bahagi ng Pangasinan. At yung mas malaking pabilog, ibig sabihin meron pa rin tayong mararanasang mga bugso ng hangin, kagaya nga dito sa Metro Manila, may na-experience pa tayo ng lakas ng hangin at malaking bahagi ng Luzon, kabilang na nga dyan yung Bicol area and then yung Mindoro at maaaring umabot nga dito sa ilang bahagi ng Visayas. Ang forecast na paglabas nitong pinakamata nitong bagyong si Uwan ay posibleng mamayang gabi hanggang sa bukas ng umaga, tatahakin ito ang direksyon. Mapapansin natin, pabalik dito pasilangan yung magiging direksyon ng mata nitong si Uwan at tatahakin ang direksyon papunta sa area ng Taiwan. At como ang Taiwan ay bahagi ng ating Philippine Area of Responsibility, papasok uli ito dito sa ating PAR by Wednesday. Pero ito ay nasa kategoryang severe tropical storm hanggang sa dumaan sa Taiwan at paglabas nito sa PAR, maaaring ito ay maging low pressure area na lamang. Pero
sa ating mga kababayan, huwag po tayong magpakampante dahil malaki nga po itong bagyo. Habang ito ay palabas ng PAR natin, makakaramdam pa rin po tayo ng malakas na hangin, and actually nakataas pa rin po ang wind signal sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi po ng Visayas. Yung mga pag-ulan, makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan. Pero pagdating niya po dito sa may area, pagbalik ng PAR, maaaring hindi na ganoon kalakas yung kanyang epekto, at itong bahagi ng Batanes at ilang bahagi ng Northern Luzon ang makakaranas lamang po ng mga pagbugso ng hangin at mga pag-ulan. Pero patuloy pa rin po tayong umantabay dahil ito naman pong bagyo ay meron pong probability. Ibig sabihin, maaaring yung kanyang direksyon ay kumaliwa ng konti, kumana ng konti. Ganyan po ang nagiging behavior ng mga bagyo. Hindi po yan masasabi nating eksakto na yung forecast track na yun po ang kanyang dadaanan. Pero meron po tayong idea na itong bagyong si Uwan ay maghapon hanggang mamayang hapon patuloy pong makaka-impluwensya pa rin po dito sa ating bansa. Aga? Ray, hanggang kailan Hanggang kailan natin mararanasan itong epekto ng bagyong Uwan? At Ray, may available information na ba tayo kung mga ilang bagyo pa ba yung maaaring pumasok dito sa ating bansa this month and next month, Ray? Yes, Aga, doon sa first question na hanggang kailan, maaaring tayo maka-experience pa rin hanggang bukas nung pinaka-outer cloud band nitong bagyong si Uwan, dahil nga umaabot to, ang kanyang pinaka-radius mula sa sentro, umaabot yan ng around 700 to 800 kilometers. So makaka-experience pa rin, lalo na itong western section ng Luzon, Ilocos, and yung Pangasinan area, La Union area, makakaranas pa rin. But then paglayo niya, by Tuesday, Wednesday, meron ng improvement yung ating weather condition. Pagdating ng Thursday, Wednesday and Thursday, yung bahagi ng Batanes, posible pa rin na makaramdam nitong hangin na parte ng cloud band nitong bagyong si Uwan. Doon sa bilang ng ating bagyo, itong si Uwan ay pang number 21 na tropical cyclone na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. At based doon sa climatological forecast ng Pag-asa, ang bilang ng ating mga bagyo, usually itong last quarter ng taon, dapat ay meron pa tayong, ang kanilang forecast ay 3 to 6. So most probably, meron tayong itong sa buwan ng December, 1 to 2 tropical cyclones ang posible nating posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility, Aga. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa ating UNTV News and Rescue National Headquarters. 3 bahay sa Baseco Compound ang na-wash out o nasira dahil sa lakas ng alon at hangin. Nananatili naman sa mga evacuation center ang ilang inilikas na residente sa lungsod. Mula sa Maynila, may report si Dante Amento live. Dante, gaano ba kalaki ang naranasang alon dyan sa Baseco at nananatili ba ang banta ng paghampas ng mga alon kaya hindi pa nakababalik ang mga residente? Magandang tanghali, Ella. Sa ngayon, yung alon ay hindi na ganon kalaki. Pero kung ikukumpara natin, batay sa salaysay na rin ng mga residenteng ating nakausap, kung makikita nyo, Ella, ito yung dagat, So, yung dagat at papunta rito sa kinaroroonan ko, more or less 3 meters yung layo. So ibig sabihin talagang napakalalaki ng mga alon na naranasan dito kagabi, kung kaya't yung ating mga residente ay napilitan nga silang lumikas sa mga evacuation center. At yung nakita natin dito kanina, yung mga graba, pati yung mga buhangin, pati yung mga bangka rin ay meron ng mga nasira. At kaugnay nga dyan, bunsod noong high tide, malalaking alon at malakas na hangin kagabi. Ayon pa kay Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, 3 bahay yung na-wash out, partikular dito sa Baseco Compound. Sa private, meron na tayo ilang bahay sa Baseco. Confirm na to na 3 talagang na-wash out. Generally, sa inland, more on debris from trees,
and other solid materials. Sa pagpunta natin kanina dito sa lugar ng Baseco, inabutan pa natin si Tatay Faustino na pilit kinukumpuni ang kanyang nasirang bangka. Hindi kasi nito nailagay ang bangka sa mas ligtas na lugar. Bumigay yung talagaan mo sa pulsa, sira. May mga nakita rin tayong ibang mga bangka na nasira dahil din sa lakas ng alon. May mga tumaob pa habang nasa laot. Tambak din ng basura ang dala ng alon sa dalampasigan. Inabutan din natin kanina, Ella, ang ilang residente na tulong-tulong sa pagpapala ng inanod na lupa, buhangin at graba sa kalsada para makadaan ang mga sasakyan. Anila, dahil nga sa lakas ng alon ay lumagpas sa dike ang tubig. Ihangin, alon, o dagat pa. Tumampan sa dagat eh. Dahil laking alon kagabi. Yung mga bato yan, abot sa bahay. Mahigit 10,000 individuals o 3,000 pamilya naman ang lumikas. Sila ay nanunuluyan ngayon sa 27 evacuation centers sa lungsod. Ela, sa ulat kanina ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, may mga ilang residente na pinahintulutan na nilang makabalik sa kanilang mga lugar basta sila ay safe na, no? Partikular sa mga medyo malalayo naman sa coastal area yung kanilang mga lugar. At ayon pa kay Mayor Isko, generally dito sa lungsod ng Maynila, passable ang lahat ng mga pangunahing mga kalsada dahil nga sa batay sa ating observation, Ella, no, pabugso-bugso yung ulan dito. Tulad ngayon, medyo nakaranas tayo ng mainit na panahon pero kanina talagang maya-maya bumubugso yung malakas na ulan kasama yung hangin. At panawagan ng lokal na pamahalaan ng Maynila, wala naman ngayong pasok para doon sa mga mag-aaral ay wag na pong lumabas pa ng inyong mga tahanan, manatili po sa inyong mga bahay para kayo ay ligtas. At doon naman sa mga nagkaroon ng o nasira yung kanilang bahay, ipinag-utos naman ng pamahalaang lungsod ng Maynila na sila ay matulungan na kahit papaano ay magkaroon muli ng panibagong matutuluyan o bahay. Kaya ipinag-utos ng lokal na pamahalaan na sila ay maabutan ng ayuda. Doon naman sa mga evacuation center, Ella, nasa 27 kasi yung bukas. Nagpadala naman ng mga food pack o yung tinatawag lang food boxes ang pamahalaang lokal ng Maynila. Mayroon ding mga lugaw kahit papaano na ibinibigay doon sa ating mga kababayan na naapektuhan nitong bagyo dito sa lungsod ng Maynila. Yan man ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Dante, isang katanungan lang, meron ba silang supply ng kuryente dyan? Yes, Ella, sa ngayon naman, awa ng Diyos ay wala namang brownout, no, at yung supply ng kuryente ay tuloy-tuloy naman at sana nga magtutuloy-tuloy na rin itong pagbuti ng panahon sa mga susunod na mga oras. Ella. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na magpapatuloy ang kanilang relief operation sa mga rehiyong naapektuhan ng Bagyong Uwan. Patuloy naman ang mabilisang repacking ng family food packs sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay. Ang detalye sa report ni Mia Alonzo live. Mia, ano yung mga partikular na lugar yung pagtutuunan ng pagpapadala nitong mga family food packs? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Base sa pakikipag-usap natin sa mga tauhan dito sa DSWD, partikular na sa production at sa logistics side, itong iniaakyat na kahon-kahon na mga family food packs kanina ay direkta mismong ipadadala sa Isabela LGU. Hindi man nila nabanggit kung saan-saan mga partikular na mga lugar, pero ito ay direktang dadalhin doon sa Isabela LGU para doon sa mga naapektuhan ng mga residente at doon din sa nagsagawa ng preemptive o forced evacuation sa lugar. Bilang agarang response, nakatakdang ipadala ang nasa 8,500 na kahon ng family food packs sa lugar ng Isabela. Bilang tugon na rin sa isinagawang preemptive at forced evacuation sa lugar, bunsod ng inaasahang epekto ng Bagyong Uwan.
Kanginang umaga, unti-unti nang isinampa sa mga truck ang kahon upang agad na maipadala. Bukod sa Isabela, inaasahan din na magkakaroon ng replenishment sa ilang mini relief hubs sa Luzon, partikular na sa Pangasinan at Clark, Pampanga. Ayon sa ahensya, nakadepende ang kanilang aksyon sa bawat request na ipadadala ng local government unit na agad namang natutugunan. Ang Department of Social Welfare and Development ay nakatutok po sa mga iba't ibang mga health offices at tayo ay kasalukuyang tumutugon sa mga request ng mga local government units para po agarang matugunan yung mga request ng mga kababayan po natin o yung kanila pong mga nasasakupan. Since last night, we've been monitoring yung mga lugar na naapektuhan, and as of 6 a.m. this morning, meron na po tayong mga mahigit 5,000 na family food packs at close to 3,000 ready-to-eat food boxes na i-distribute. Samantala, tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na bagamat sunod-sunod ang nararanasang kalamidad, mayroong sapat na supply ang mga warehouses ng ahensya pang tugon sa mga nasalantang residente. Kaya ayon sa ahensya, magpapatuloy ang kanilang operation at replenishment sa mga LGU hanggang sa makarecover ang mga nasalanta ng bagyo. Bukod sa 2 milyon na naka-imbak na relief goods sa bodega ng DSWD, tuloy-tuloy din nila ang isinasagawang pagre-repack mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. araw-araw. O kung mangangailangan ng mas malakihang supply, nagsasagawaan nila sila ng 24/7 na production nito. Samantala, base naman sa inulat ng ahensya, tuloy-tuloy yung kanilang isinasagawang relief operation sa Bicol Region, Catanduanes, gayon din sa mga lumikas sa Guimarao at sa iba pang area ng Western Visayas. At binigyan din ng ahensya yung kahalagahan nitong mga repacking center. Dito kasi sa Luzon Disaster Resource Center, dati kasi itong tinatawag na National Resource Operation Center, pero dahil ang magiging focus na lang nitong repacking center na ito ay itong buong Luzon, kaya naman tinawag na itong Luzon Disaster Resource Center at dahil meron ding tayong repacking center sa Gawim, Visayas. Kaugnay naman noon, patuloy din yung panawagan ng ahensya para sa mga nais na tumulong at bumahagi sa pagre-repack ng mga volunteer. Kung mapapansin mo rin dito sa likod ko, pansamantala muna ang itinigil itong pagre-repack dahil nagkaroon muna sila ng pansamantalang break at inaasahan natin na by 1 p.m. muli ulit magpapatuloy itong repacking nila. At yan muna ang update mula dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Aga. Alright, maraming salamat, Mia Alonzo. Ilang mga pangyayari at insidente sa probinsya ng Aurora ang ibinahagi ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Lalawigan. Ito ay matapos tumama at maglandfall ang sentro ng bagyo kagabi. Mula sa Dipakulaw, Aurora, alamin natin ang updates sa report ni Asher Kadapan Jr. Live. Asher, may naiulat na ba na nasawi bunsod ng bagyong Uwan dyan sa Aurora? Aga as of 9 a.m. kanina ay 0 casualty pa rin ang probinsya ng Aurora matapos maglandfall dito ang bagyong Uwan. Ilang insidente ng landslide o pagguho ng lupa, surge o daluyong at pagbagsak ng mga puno ang naitala sa probinsya ng Aurora. Batay iyan sa huling situational report ngayong umaga ng Aurora Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Kabilang dyan ang nasa 10 hanggang 15 talampakang daluyong sa 4 na coastal barangay sa bayan ng San Luis. Gayon din sa coastal area ng Dingalan, habang may isang malaking puno ng akasya ang bumagsak kahapon sa barangay San Jose sa parehong munisipalidad. Samantala, hindi pa rin maaaring daanan ang Baler Kasiguran Road sa City Ampere, Barangay Gupa, Dipakulaw, Aurora. Bunso dito ng mga debris ng bato at gumuhong bahagi ng kalsada dahil sa malakas na alon at daluyong. Ito ang kalsadang kumukonekta sa Baler at Dinalungan
kung saan unang tumama ang sentro ng bagyo. Ilan pang kalsada ang unpassable sa barangay Matawe sa Dingalan, A. Castañeda, Maria Aurora, San Luis Road dahil sa bumagsak na puno at pagguho ng lupa. Aga hanggang umaga kanina, umabot ang nasa 21,000 ang nananatili sa mga evacuation center. Bukod pa yan, doon sa lumikas sa mga kaanak ng ilang mga evacuees. Nananatili namang walang pasok sa klase ng lahat ng altas ng eskwela at sa kapwa pampubliko at pribadong paaralan sa buong probinsya ng Aurora ngayong araw. Kung makikita ninyo, Aga, itong sa likuran bahagi namin, nandito tayo ngayon sa Baler Kasiguran Road. Ito yung bahagi ng kalsada dito sa Dipakulaw na gumuho dahil na rin sa lakas ng alon, lalo pa kahapon. Sa ngayon, mas mahina na yung alon na nakikita natin dito sa bahagi ng Barangay Gupa sa may Dipakulaw, Aurora. Ngunit kahapon ay matataas na alon ang meron dito. At ngayong oras na ito ay panaka-naka na lang mga pag-ulan at bugso ng hangin ang nararanasan, partikular na dito sa Dipakulaw, Aurora. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Bukod sa pagsasagawa ng preemptive at forced evacuation sa mga residente, naging katuwang ang UNTV News and Rescue ng mga lokal na pamahalaan at mga Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagtugon at pagbabantay sa mga lugar na matinding sinalanta ng Super Typhoon Uwan. At para bigyan tayo ng update sa mga naisagawang rescue operations, makakasama natin live mula sa National Headquarters ng News and Rescue si Joshua Antonio live. Joshua, anong mga lugar ang tinutukan ng News and Rescue teams? Yes, Ella, patuloy pa rin ang 24/7 monitoring ng UNTV News and Rescue dito sa National Headquarters sa mga teams natin na nakadeploy upang tutugon, upang tumulong din sa mga nangangailangan, partikular dyan sa bahagi ng Bicol Region, Southern, Central, Northern Luzon at sa bahagi ng Metro Manila. Sa Barangay Gomez Street, Sentro 10 sa Cagayan ay tumutulong ang UNTV News and Rescue Team sa mga residente sa pag-akyat at paglilikas ng kanilang mga gamit matapos bahain ang mababang bahagi ng lugar bunsod ng pag-apaw ng ilog. Namahagi rin ng mga relief goods ang UNTV News and Rescue sa mga pamilyang naapektuhan ng pananalasa ng bagyo sa Bayongbon, Nueva Vizcaya. Sa Barangay Chaong naman sa Bulacan, isinagawa ang preemptive evacuation ng 9 na pamilya o 33 individual na pinangunahan ng barangay official sa tulong din ng UNTV News and Rescue Team Bulacan. Sa kabuuan, Ella, ay nasa 321 individuals ang natulungan ng grupo sa isinagawang preemptive evacuations, tumulong din sa repacking ng relief goods at pag-assist sa pamamahagi ng relief. As of 11 a.m. narito ang mga teams na nakadeploy at handang tumulong sakaling kailanganin at nagsasagawa din ng roving para makita ang sitwasyon sa kanilang area of responsibility sa bahagi ng Rizal, Daet, Camarines Norte, San Pedro, Laguna, sa bahagi ng Albay, Maria Aurora, Tuguegarao City sa Cagayan, Vigan City sa Ilocos Sur, Lawag City sa Ilocos Norte, Tarlac, Baguio City, Pangasinan at sa bahagi ng Pampanga. Patuloy ang UNTV News and Rescue sa pagbibigay ng tulong at real-time monitoring sa mga lugar na labis na naapektuhan ng Super Typhoon Uwan na katulong ng lokal na pamahalaan. At yan muna ang balita mula dito sa National Headquarters. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Joshua Antonio. Nagsasagawa ngayon ng forced evacuation ang ilang lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Isabela. Mula sa Rojas, Isabela, ang detalye ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan sa Isabela at may banta pa rin ba ng bagyo dyan? Magandang tanghali, Aga. Sa ngayon ay wala naman tayong nararanasang malakas sa pag-ulan. Hindi tulad kaninang umaga na tayo ay habang nasa biyahe pa.
Bagamat kagabi pa bumuhos ang malakas na ulan ay ngayon pa lang ito nararamdaman sa lalawigan ng Isabela. Ayon sa Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, ngayong umaga pa lang nararamdaman ang pagbaba ng tubig mula sa mga lugar ng Aurora at Quirino. Bukod rito, minomonitor din ng Isabela PDRRMC ang mga bayan na dinaanan ng Cagayan River. Bunsod ito ng inabiso ng Magat Dam dahil nga kaninang alas 11 ay nasa 7 spillway gate na ang binuksan. Sa bayan naman ng Rojas, Isabela, binabantayan din ng mga otoridad ang Sipo River. Kung dati ay kita pa nila ang base ng tulay, sa ngayon ay halos umabot na ito sa itaas ng beam. Kung kaya't kaninang umaga ay nagpatupad na sila ng forced evacuation, partikular sa mga residenteng na nakatira sa mga binabahang lugar. Nandito tayo ngayon sa ilalim nitong tulay na dinadaanan nitong Sipo River. Kung makikita natin na halos maabot na nga dito sa itaas na beam ng tulay ang level ng tubig. At sa taya din ng nakausap natin ng mga tauhan ng Rojas MDRRMO ay tansya nila na nasa 17 feet yung itinaas ng tubig dito sa ilog. Ito yung ilog naman na galing ang tubig sa lalawigan naman ng Mountain Province. At yan muna ang ating update mula rito sa Rojas, Isabela. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Hindi pa rin pinauuwi sa kanilang mga lugar ang mga evacuees sa coastal areas ng Santo Tomas, La Union dahil sa banta ng storm surge o daluyong. Alamin natin ang sitwasyon doon mula kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ramdam pa ba ang epekto ng bagyo dyan? Pagkila kung kagabi, malakas na hangin na may kasamang pabugso-bugsong malakas na pag-ulan. Ngayong umaga, malalakas na pag-ulan ang nararanasan dito sa southern part ng La Union. Sa inisyal na ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng La Union, ang southern part ng probinsya ang pinakanapuruhan, kabilang na ang bayan ng Santo Tomas. Ayon kay Mayor Severino Carbonell, ito na ang pinakamalakas na bagyo na kanilang naranasan. Medyo nakakalungkot kasi sa ngayon ang dami pang nasa evacuation centers na hindi muna sila makakauwi sa bahay nila kasi malakas pa rin yung hangin, parang hindi nagbago. Kagabi sobrang hagupit ng bagyong Owan. As in, ngayon lang namin naranasan ito mula nung nagkamalay ako. Itong bagyo yatang ito ang sa tingin ko pinakamalakas so far. Umabot na sa mahigit 2,400 na residente ang inilikas sa mga evacuation center. Lahat ng barangay mayroon silang naitalang lumikas, pero ang pinakamarami sa mga coastal area gaya ng Cabaruan, Narbacan, Baybay, Balawak dahil yan sa daluyong o storm surge. Sa ngayon, hindi pa pinapayagang makauwi ang mga residente dahil patuloy pang nakakaranas ng mga pag-ulan at hangin na may banta pa rin ng storm surge o daluyong sa mga coastal area dito sa Santo Tomas, La Union. Puspusan din ang isinasagawang clearing operation sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Santo Tomas sa mga humambalang puno at debris sa kalsada. May mga kawad at poste ng kuryente, internet cable din na nakahambalang sa kalsada. At kanina ay nakita rin natin yung Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ay nagsasagawa na rin sila ng Ardana o yung Rapid Disaster Risk Reduction analysis dito sa mga lugar na nasalanta nitong bagyong si Uwan. At sa ngayon ay hindi pa nila maibibigay yung kabuuang ulat kung gaano karami yung mga nasalanta na nitong bagyong ito. Ella, dyan muna ang latest mula dito sa Santo Tomas, sa La Union. Balik sa'yo. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.
Nagpalabas ng memorandum ang lokal na pamahalaan ng Camarines Sur kung papaano ang gagawing pagpapauwi sa mga evacuee ngayong kumalma na ang panahon sa buong probinsya. Patuloy ang pagbibigay ng hot meals ng lokal na pamahalaan sa mga residenteng nananatili pa rin sa evacuation areas. Para sa detalye ng balita, may report si Ryan Salatandol mula sa Naga City sa Camarines Sur Live. Ryan, kumusta yung lagay at sitwasyon ng mga evacuee dyan sa Camarines Sur? Yes, Aga, kanina nga galing tayo sa pag-iikot dito sa mga evacuation center sa Partido area na lubhang naapektuhan nitong bagyong Uwan. At nandun sila, nag-aantay pa sila nung proklamasyon o sa pagsasalita ng ating gobernador kung approve na ang kanilang pag-alis at pag-uwi sa kanilang mga tahanan para naman sila naman ay makapag-ayos na sa kanilang mga bahay na nasira sa pagdaan nitong bagyong Uwan. At nag-aantay sila ng mga relief packs na ipamimigay ng pamahalaan. Anumang oras ngayon ay may didistribute yung mga relief packs na nakahanda para sa kanila. Labas ng direktiba si Governor El Rey Villaferte na sundin ang tamang proseso sa pag-uwi ng mga evacuees sa buong lalawigan ng Camarines Sur. Ayon sa direktiba, tanging ang mga lugar na idineklarang ligtas matapos ang pananalasa ng bagyong Uwan ang maaaring makabalik sa kanilang mga tahanan. Isasagawa ang assessment ng City o Municipal Disaster Risk Reduction and kasama ang Barangay DRRM at aaprubahan ito ng PDRRMC bago pa hintulutang makauwi ang mga residente. Layunin nito na maiwasan ang posibleng disgrasya sa mahigit 200,000 individual ang nailikas sa iba't ibang evacuation center sa Camarines Sur nang manalasa ang bagyong Uwan. Sa kasalukuyan, naghihintay pa rin ng tulong at relief goods ang mga evacuees sa Partido area na nakaranas ng Typhoon Signal number 5. Patuloy naman ang pamahalaang lokal sa pamamahagi ng hot meal sa mga evacuation centers. Sa Goa, Camarines Sur, nabalot ng putik ang mga kalsada dahil sa matinding pagbaha na bagamat bago sa lugar ay nagdulot ng hirap sa mga residente. Samantala, passable na ang lahat ng major highways papasok at palabas ng Bicol Region para sa mga motorista at mga ngalakal na babiyahe. Aga, kanina nga sa pagtahak natin dito sa Partido area ay nakita natin yung napakaraming tumbang puno sa kalsada. Kaya nagsisimula na ding mag-clearing operations ang pamahalaan at maging yung mga residente na malapit doon sa mga bahay na natumbahan ng puno ay nagtutulong-tulong na rin para ma-clear yung kalsada at makadaan yung lahat ng mga motoristang papasok at palabas nitong Partido area para makapagdala na din o madala na din yung mga tulong sa mga barangay area, sa mga coastal barangays doon sa Partido area. At yung mga pagbaha dito bumaba na din yung level ng tubig, pati yung Bicol River Basin ay unti-unti nang bumababa yung tubig, kaya halos bumabalik na sa normal yung panahon dito sa probinsya ng Camarines Sur. At inaasahan natin sa mga susunod na oras ay magbibigay na din ng direktiba ang gobernador ng Camarines Sur na ipamahagi ang lahat ng mga relief packs o relief goods sa lahat ng mga evacuation centers dito sa probinsya ng Camarines Sur. At yan muna ang latest live mula dito sa Camarines Sur. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Matinding pagbaha at malalakas na hangin ang nagdulot ng malawakang pinsala sa Oriental Mindoro matapos ang bagyong Uwan. Mahigit 1,000 pamilya ang inilika sa Calapan City, Nawan at Bungabong dahil sa pagtaas ng tubig. Nasira ang ilang bahay, pananim at infrastructure habang walang kuryente at komunikasyon sa ilang bayan. Patuloy ang babala ng PDRRMO sa banta ng landslide at flash flood at ang paghatid ng tulong sa mga evacuees.
Umabot na sa 61 transmission lines sa Luzon at Visayas ang naapektuhan dahil sa malakas na hangin na dala ng bagyong Uwan. Sa ulat ng National Grid Corporation of the Philippines, kabilang sa mga naapektuhan sa Luzon, ang mga linya ng kuryente sa Quezon, Bicol, Batangas, Pangasinan, Cagayan Valley at Cordillera. Sa Visayas, tinamaan naman ang mga linya sa Eastern Samar at Northern Samar. Sa Agno, Pangasinan, makikita ang ilang poste ng kuryente na pinatumba ng bagyong Uwan dahilan para makaranas ng kawalan ng kuryente ang ilang bayan sa lugar. Kasabay nito, sinabi ng NGCP na nakamobilize na ang kanilang mga linemen upang magsagawa ng inspection at sabayang restoration activity sa mga lugar na maaari na ang puntahan. Bumaba ang bentahan ng isdang bangus sa Dagupan, Pangasinan makaraan ng bagyong Uwan. Halos kalahati ang ibinaba nito ngayon kumpara sa karaniwang presyo. Mula sa Dagupan City sa Pangasinan, may live report si Joy Moran. Live. Joy, magkano na lang ang presyo ng bangus dyan sa Dagupan? Yes, Ella, magandang tanghali at nasa 200 pesos kada kilo ang karaniwang bentahan ng bangus dito sa Pangasinan. Pero ngayon, higit pa sa doble ng presyo ang ibinaba. Maaga pa lang ay nakahilera na ang mga nagtitinda ng bangus sa gilid ng mga kalsada dito sa Dagupan City ngayong araw. Ayon sa ilang mga vendor na sa laring may-ari ng ilang mga fish pond, mula sa regular na 250 pesos kada kilo na presyo ng bangus ay ibinibenta na lamang nila ito ngayon sa halagang 80 to 100 pesos kada kilo. Dahil kasi sa bagyo ay napilitan sila na mag-early harvest kahit hindi pa ito dapat hanguin. Anila kaysa malugi ay ibinaba nilang nila ang presyo upang kahit paano ay mabawi nila ang kanilang puhunan. Maraming salamat, Joy Moran. Tumigil na ang malakas na pag-ulan sa Bulacan, ngunit hindi pa rin makabalik sa kanilang mga tahanan ang mga evacuees. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kumusta ang sitwasyon ng mga kababayan natin dyan at ano yung lagay ng panahon dyan sa Bulacan at gaano nakarami yung mga nasa evacuation center? Sa tala ng Bulacan PDRMC at MDRRMO, hindi bababa sa nasa 4,000 hanggang 5,000 yung individual na mga nasa evacuation center. At sa kasalukuyan nga ay may mga nararanasan pa rin malakas na hangin pero hindi na tumigil naman yung malakas na pagbuhos ng ulan kumpara kaninang madaling araw at kagabi. Date ng municipal at provincial DRRMO Bulacan, hindi bababa sa 1,000 pamilya o 4,000 individual ang nailikas sa mga evacuation centers simula pa kahapon. Maraming barangay sa Ubando, Kiginto, Marilao, Bukawe, Malolos, Kalumpit at Taguloy ang binaha dahil sa bagyo, high tide at pagpapakawala ng tubig mula sa Angat Dam. Sa ngayon tumigil na ang pagulan ngunit libo-libong evacuees pa rin ang nananatili sa mga evacuation center. Ayon sa 53 anyos na si Aling Elenita Villaruz, umabot sa dibdib ang baha sa kanyang bahay at hindi pa niya kayang makabalik. Saan kayo matutulog? Wala kayo matutulugan sa bahay. Kasi yung papag namin pinagpatong-patong na namin sa gamit, hindi pa rin umubra. Tumataas pa raw po eh. Kaya Diyos ko, likas na lang po kami kasi ang hirap. Wala, yung gamit namin wala na, tuwad na lahat. Marami rin ang nagpasyang pansamantalang iwanan ang kanilang tahanan dahil sa takot na maulit ang pinagdaanan sa Cebu. Nagkaroon po muna kami ng pansamantalang matutuluyan kasi po kagaya po nung kasi po may bagyo, di ba po, ay malaki po, mahirap na po eh. Pag di po kami nakalikas, matrap na po kami. Mahirap po kasi, ay ang dami po kasing namatay sa Cebu eh. Dulot ng baha sa mga kalsada, may mga motorsiklo na nakatirik sa daan.
Kapasok ko lang, sir. Hindi ka na, yan pala, sir. Hindi na ako monitor ko. Hindi na, kahit mag-start, hindi talaga mag-start. Hindi talaga. Ayon sa Bulacan PDRMO, habang pababa na ang high tide, inaasahan na bumaba na rin ang tubig sa mga ilog sa coastal areas. Patuloy pa rin ang pagmamonitor ng LGUs at DRRMO sa lahat ng lalawigan. Bilang pag-iingat, nag-deploy ang PDRMO ng early alert teams at speedboats para sa mga coastal barangays upang agarang mailikas ang mga residente kung kailangan. Base sa pinakabagong hydrological data, ang water level ng Angat Dam ay nasa 211.14 meters. Malapit pa rin sa normal level na 212 meters. Kaya patuloy ang pagmamonitor ng Dam Authority kasama ang LGUs. Sa ngayon nga, Ella, ay may mga lugar pa rin na talagang baha at marami din mga residente ang nagpapasyang mag-stay na lang muna sa evacuation center at kaysa bumalik sa kanilang mga bahay, lalo na't delikado, lalo tumataas pa rin nila ang tubig baha sa ilang mga lugar sa Bulacan. At yan muna ang ating latest live aga mula rito sa Bulacan. Balik sa iyo. Maraming salamat, Nestor Torres. Pansamantalang naantala ang biyahe ng mga motorista sa Nagilian-Bawang Road sa La Union dahil sa mga nagtumbahang puno sa kalsada. Mula sa Nagilian, La Union, may live report si Dennis Mananghaya. Dennis, kumusta na ang clearing operations dyan? Yes, Ella, katatapos lang nga ng isinagawang clearing operation dito at naialis na sa kalsada ang mga nakahambalang puno. Dahil sa malakas na hangin at ulan nitong magdamag, ay nagtumbahan ang mga puno ng kawayan dito sa Nagilian Bawang Road sa La Union. Dahilan ito upang pasamantalang maantala ang biyahe ng mga motorista dito sa isang national highway. Ayon kay Barangay Captain James Dalban, kagabi pa sana ito aalisin, subalit mapanganib naman sa kanilang mga tauhan ang lakas ng hangin. Itong nangyaring ito, siguro mga bandang alas 2 ng madaling araw nung mabuwal itong mga puno ng kawayan. Kaya nung bandang alas 3, pumunta rito ang mga tao ko, mga tanod ko, kasama ang mga MDRRMO. Kaya lang po, nag-withdraw sila dahil sa oras na yun, ay yun pa rin ang kalakasan ng hangin. Kaya natatakot naman sila po. Baka mamaya sila ang madaganan. Kaya kaninang babandang alas 6, nandito na naman kami po. Kasama ng lokal na pamahalaan ng Bawang, ang kawani ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection, Coast Guard, at Department of Public Works and Highways sa clearing ng kalsada. Tumulong din ang UNTV News and Rescue Team sa pamamagitan naman ng paglilinis ng mga kalat at sanga na dahon sa kalsada. Sa ngayon ay binuksan na sa mga motorista ang kalsada at maayos nang nakadadaan ang mga biyahero. Ela, itong Bawang ang Nagilian Road ang pangunahing nagdurugtong sa La Union sa mga lugar sa Ilocos Region papunta ng Benguet. Iyat muna ang latest live mula dito sa La Union. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dennis Mananghaya. Nasa pangangalaga ngayon ng Cabanatuan City Social Welfare and Development Office o CSWDO sa Nueva Ecija ang nasa higit 1,000 pamilya na apektado ng Bagyong Uwan. Pinag-iingat din ng mga otoridad ang mga kababayan natin na nasa mga low-lying area sa lalawigan dahil sa unti-unting pagtaas ng level ng tubig sa mga ilog mula sa mga naipong tubig ulan dahil sa Bagyong Uwan. Para sa detalye ng balita, may report si Danny Munar live. Danny, ano-anong mga lugar ang posibleng bahain pa dyan sa Nueva Ecija kung sakali na magpapatuloy ang pag-ulan? Yes, Aga, magandang tanghali. Nasa higit 30 barangay sa Cabanatuan City ang posibleng bahain. Kabilang nga dito ang barangay ng Resdelis, San Juan Acpa at Barrera.
Hindi pa kasama dito aga ang mga nasa mga low-lying area sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Kaya naman bagamat malayo pa sa pinangangambahang 221 meters na spilling level, pinag-iingat na ng mga otoridad ang mga kababayan natin na nasa mga low-lying areas sa lalawigan. Dahil sa unti-unting pagtaas ng level ng tubig sa mga ilog. Mula ito sa mga naipon tubig ulan, buwat sa kabundukan ng Sierra Madre na posibleng magdulot ng pagbaha. Sa ngayon, nasa 215.78 meters ang water elevation ng Pantabangan Dam. Gayunman, patuloy ang sinasagawang pagmomonitor ng mga otoridad sa mga lugar na posibleng makaranas ng pagtaas ng tubig. Bagamat nakalayo na sa lalawigan ang Bagyong Uwan, ramdam pa rin sa iba't ibang barangay ng Cabanatuan ang banayad at pagbugso ng hangin na may kasamang pag-ulan. Kung kaya't maging ang halaga ng pinsala ng infrastruktura at ari-arian sa lalawigan ay pinag-aaralan na din dahil sa bagyo. Nagsasagawa na rin ng clearing operation ang iba't ibang ahensya sa mga dinaanan ng bagyo. Ayon kay Cabanatuan City Social Welfare and Development Office o CSWDO Chief Helen Bagasaw, mula sa 89 na barangay ng lungsod, mayroong 32 barangay ang apektado ng Bagyong Uwan. Nasa kabuang 1,219 na pamilya katumbas ng 4,707 individual ang kasalukuyang nasa iba't ibang evacuation centers. 10% anya sa mga bilang na ito ay kanilang nilalapatan ng medical assistance, bunsod ng lagnat, sipon, ubo at pagkahilo. Ito po sa evacuation center, siyempre po, kasama po natin dito ang City Health na nag-provide ng medical assistance sa ating mga internally displaced person na tawag na. So today, baka kami ay iikot kami ni Mayor Micah at titignan po namin yung mga evacuation, kung ano na ang mga sitwasyon, and we will see kung ano po yung mga pwede pa na ipoprovide po natin o pwede pa po natin ibigay sa ating mga mamamayan. Sa ngayon aga, inaasahan namang anumang oras ngayong araw hanggang bukas ay may babalik na ang supply ng kuryente sa bawat tahanan. At yan muna ang latest update. Balik sa iyo dyan, Aga. Maraming salamat, Danny Munar. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 11, versikulo 9, na nagsasabi, pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa, ngunit sa kaalaman ay maliligtas ang matuwid. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan bang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.